Okay. Ghost. Oh. Hello, hello. Okay, natin yung ano. Ah, 10:48. Check ko lang, check ko lang. Baka saltaw ng salita, mga kapatid. Ayos. So, it's 10:49 a.m. Philippine time, July 18. So, magsimula tayo mga 11 o'clock. So hopefully maganda yung yung signal para at least medyo klarado. So it cannot be denied, this is my first time na gawin itong klaseng sa 2 decades as a lawyer. So hopefully sana ma-meet natin yung anticipation ng mga kapatid natin sa profesyon, mga nag-aaral ng abogasiya. Kasama na rin yung mga kaibigan natin sa Facebook. So at any rate, pagtiyagaan muna natin yung ganitong setup sa Facebook. Tapos sa pagka medyo na tayo, techno savvy, yan, mag tayo ng ibang medium, yung medyo mas formal. So sa ngayon kasi talagang hindi naman talaga tayo techno savvy. Ito pa lang yung parang alam kong mag-experiment sa Facebook Live. So thank you sa initial na 30 viewers. Maraming salamat po. Gaya ng sabi ko, kahit nga 2-3 lang ang makikinig sa aking munting programa, masaya na ako. So pagpasensya nyo muna na sa ganitong pamamaraan lang na ma-impart ko yung aking kaunting kaalaman sa practice. So unlike siguro ng mga ibang ibang lectures, sabi ko medyo formal yon, tsaka siyempre talagang maraming mga materials, Supreme Court decision, mga caudal na bit-bit, pero sa akin kasi as we speak talagang gagawin lang naman natin yung parang share ko lang yung aking experience through the years. So a few days back na-post ko naman na sa Facebook ko yung mga topics for discussion. Gaya ng sabi ko hindi naman to yung kahuli-huli ang gagawin natin.
depende sa magiging results nitong unang programa natin, tagang kahit naman sino, kung halimbawa medyo marami naman nag-request, kahit naman na sino matutuwa naman na ipagpatuloy na rin yung nasimulan niya. So ang sa akin lang nasa stage tayo ng experiment, and thank you very much. Umabot na tayo sa 46. Maraming salamat po. Nakakatuwa. Kung ano, beyond my expectations. So, I encourage na sa mga nanonood sa ngayon, kung pwedeng i-share siya, walang problema sa akin kasi gaya na sabi, mas maganda yung mas marami yung na naka-tune in. Kasi syempre kahit naman sinong speaker or yung nagsasalita, mas maraming audience, syempre mas gaganahan naman tayo. Pero at any rate sa akin, immaterial naman sa akin kung ilan yung gustong manood, at kahit papano nagpapasalamat ako na kahit na linggong-linggo nandito po kayo para, sabi ko, subaybayan itong programa. So basically may 7 minutes pa naman tayo. Ang ating commitment naman, magsimula tayo formally ng 11. So ito, double check ko lang kasi baka, kaya ginawa kong 10:45 yung pag-start ng live feed, kasi to avoid yung mga technical difficulties. Baka kasi kung alas 11 pa tayo magsisimula, baka talagang pumalya yung at any rate, gaya ng sabi, ito yung parang opening jitters, so to speak. From here, syempre kahit papano, gusto natin improve natin yung mga ginagawa natin. So sa ngayon talagang forgive my ignorance sa mga sa computer. Sa ngayon ito lang kasi tagang nalalaman ko o pamamaraan para ibig sabihin ko makapaghatid ng kahit paano kaunting kaalaman. So in the meantime, ayan, kung saan shout out kay Mr. Sok Lacson. So idol, pagbutihin mo yung bar exam mo para sabihin ko kahit papano matuwa si papa mo, at hopefully si AirPods mo nasa magandang kalagayan na. Ako yung natutuwa dahil kahit papano may mga estudyante na tagang tuwan-tuwa o na-inspired sa mga posting ko sa Musta Attorney, sa aking timeline. At yun, kung saan talagang sa akin kumpleto ng araw ko kung halimbawa may tao tayong pinaliligaya, at kahit papano kahit naman sinong tao, yung halimbawa malaman mo na nakaka-inspire ka, nagbibigay kayo ng inspirasyon, lalo na yung medyo nag-aaral pa lang ng abogasiya, na tagang sa ngayon yan, kung saan ipagpatuloy nyo lang yung nice yung magtapos ng abogasiya. Kasi lahat naman tayo pinagdaanan natin yan. Kung saan tagang lahat naman tayo nangarap na matuldukan yung ATTY natin sa ating titulo. At rest assured, pag abogado ka na, tagang nasa sayo, nasa kamay mo na ang kapalaran. Kung saan tagang hindi ka na mahihirapan sa buhay, lalo sa trabaho, in short. So it's already 10:56. So hopefully by 11 makapag-start na tayo. Hopefully sana hindi magkaroon ng connection problems. Ay, teka. Baka yan nakakadagdag. Pinatay ko na yung aking background music. Baka nakakasagabal pa sa sounds.
Sige po, kung saan tagang I encourage doon sa ating mga manonood na i-share yung yung link kasi sa totoo lang yun, bilhin natin. Paulit-ulit ko sasabi, tagang medyo wala tayong kaalaman pagdating sa mga ganitong mga mga gadgetry. So at any rate, yun nga ang objective din naman natin na maging maging serye. Hindi naman to yung parang one time one time attempt tapos parang nagpaasa lang ako, di lalong ikasisira rin natin 'yan. So gaya ng nabanggit ko, yan kung saan mag-post na lang kayo ng comment para sa way na may prove natin yung gagawin nating programa. O di syempre, hindi naman natin talaga matatapos sa loob lang ng isang oras yung lahat ng topic sa totoo lang. So, bear with me kung ano lang talaga yung ma-discuss natin sa loob ng isang oras. Di ibig sabihin ko, kaya nga in-encourage ko na ang lahat na magbigay ng topics para paghandaan din naman natin. Ito kasi parang biglaan. Tagang sabi ko nga, it's high time na tagang mag-share din tayo, mag-impart din tayo ng knowledge. So, 1 minute, 11 o'clock. At thank you very much sa 79 na viewers. At kung saan doon, nakakapagpataba ng puso na isang hamak na katulad ko kung saan bibigyan nyo pa ng inyong mga mahalagang oras sa totoo lang. So, again, I apologize kasi tagang hindi talaga tayo sanay sa ganitong avenue para magsalta. Usually nasanay lang ako yung parang per client basis. Ayan, kung saan tagang pag nagkikwentuhan kami, tagang ayan, kung saan dire-diretso tayo magkwento, magsalita, mag-abiso, bla bla bla. So, maraming salamat po sa 92 viewers. At kung saan tagang nakakataba ng puso at nakaka-encourage na siguro yan nga, pagbubutihan natin sa mga susunod nating mga sessions. So sa totoo lang, ayan, kung saan it's 11 o'clock, kaya siguro it's high time na maging mag-concentrate na tayo dun sa topics for discussion. Unfortunately, sa ngayon as we speak, hindi ko rin mabasa kung may mga nagko-comment na kasi tagang ang gamit ko ngayon laptop computer. Kaya tagang pero sisikapin natin as we move along kung talagang masagot ko naman yung mga comment questions in short. Pero allow me to kung saan tagang sa hindi pa sa akin nakakilala, yun nga, kung saan tagang syempre, ako po si Adonis Edgar Angelo Macam. So, aywan ko kung bakit yung tatay ko, kahaba-haba pa yung binigay sa akin na pangalan. Kaya, ibig sabihin ko, so, hanggang sa huli, yan ang ating gagamitin na pangalan. So, basically, yan, kung saan naging abogado tayo since 2002. Kung saan nakachambab naman tayo ng bar exam despite na yan. Siguro naman marami na nakakaalam na talagang medyo pinaalad din naman tayo sa bar exam noong 2001. At despite na dalawang line of 50s yung grade natin, kahit pa paano, pinalad pa rin naman tayo na masama sa mga naging successful candidates noong 2001 bar exam. So, ayun, kung saan talagang basically for the past 19 years, literal na talagang laman tayo ng husgado. Ewan ko kung ano yung allure ng courtroom setup. Talagang masasabi natin na talagang very exciting. Para sa akin kasi
mas exciting kapag talagang nakakapasok ka first time sa isang courtroom. Eh, hindi kagaya yung halimbawa, yung naging habitual. For example, sa isang RTC branch sa Quezon City, kung paulit-ulit ka na doon, syempre kahit papano, alam mo na yung estilo ng judge, ng prosecutor, ng public defender. Kaya talagang sa isang practitioner, the more courts na maapiran mo, mas maganda kasi sabihin ko, na-expose ka sa iba-ibang kapritsyo ng mga huwis natin, ng iba-ibang kapritsyo ng mga piskal natin. Eh, as usual, yung kapritsyo rin ng mga court staff, yan, kung saan na-expose ka, malaking bagay rin yan kasi ibig sabihin ko, at least alam natin na ang tao, paiba-iba ugali niyan, sa totoo lang. So, kaya silipin ko lang muna yung sa comment section kung baka may mga pwede tayong isingit ng mga katanungan. Ako, thank you very much sa 130 na viewers as we speak. At hopefully, madagdagan pa sana para ibig sabihin ko, well, sa totoo, nakakatuwa na kahit pa paano, umabot tayo ng 3 figures. Pero syempre, hindi naman tayo nag-ambisyon na aabot tayo sa 4 figures na viewers kasi given the lack of preparation para may sa katuparan itong ginagawa po natin. So, hopefully itong unang topic natin, ayan, kung saan talagang sinasabi how to generate or get clients. So, ito, kung saan nag-prepare din naman tayo ng notes. Siyempre, kahit naman sinong abogado, kung halimbawa, magaling ka nga, kaso kung kakaunti naman yung mga kliyente, di sayang din. Kaya, siguro isang pamamaraan niya na kailangan natin. Siyempre, pagka alam naman ng tao na pinupunta ng kliyente, ibig sabihin, nandun agad yung assumption na, magaling si attorney. So, ang sa akin lang naman, ayan, sa pagkuha ng mga kliyente, ano lang naman yan hindi, on a personal note, hindi naman kasi ako maarte, yung sabihin ko talagang marinig ko pa lang yung unang kataga or pangungusap ng kliyente, tagang pinagtatabuyan ko na agad. So, first and foremost yan, syempre sa pag-generate ng kliyente sa practice, yan, malaking bagay or bentahe yung may organization ka or fraternity. Hindi naman sa ini-encourage ko yung mga, halimbawa, for example, yung mga law students kayo na sumali ng sorority or fraternity. Pero ibig sabihin ko, additional na yan. Additional bonus na lang yung maging member ka ng fraternity. Kasi kahit pa paano, yan din yung magiging source mo ng ng mga kliyente. So for example, hindi naman tayo as practitioner pare-pares magli-litigation. May papasok sa corporate world, may papasok sa gobyerno. Yan, obviously, yung iba naman gusto maging huwes, maging piskal, maging PAW lawyer or public defender. At yung iba naman, pwedeng pasukin din naman yung negosyo or politics. So, it really pays na yung magsimula ka sa lawyering na tagang marami ka ng kakilala, marami ka ng member ka ng organization. As a matter of fact, nung nabubuhay pa yung father ko, yan din yung style niya na talagang pag may mga social function kahit na ibig sabihin ko, obviously kakain lang naman, pero tagang pinupunta ng father ko. Kasi parang rich source of clients. Yung as much as possible, umattend ka ng mga social gatherings in short. So, yan, babalik tayo. Siyempre, iba pa rin talaga yung may organization, law school pa lang, tapos pagka mo sa practice, siyempre,
kapag ang isang fraternity brad mo maghahanap ng lawyer, eh, di syempre sino ba naman yung kukunin pa? Di ba't pa siya kukuha ng outsider? So pag identified ka na nag-specialize ka sa isang field, ayan, di syempre obviously sa'yo ibabato yung ano yung kliyente. At syempre ano yan, parang malaking bonus na may marami kang source ng ano. Okay. So So number two source ng ano ng mga clients in short, eh hello na may nakakarinig po ba? Ayan. So kasi bumaba bigla yung audience, baka siguro nagkaroon ng ano ng technical difficulties. So isa pang rich source of clients syempre obviously yung mga existing clients mo. So, pagka happy naman sa service yung kliyente, obviously, lahat ng amigo, amiga niyan, ikaw na rin ang i-refer. Siyempre, pagka halimbawa yung client mo satisfied sa naging serbisyo mo, hindi na magdadalawang isip yan. Ha? Ikaw rin yung i-recommenda niyang abogado. So, tagang very fortunate ako na talagang yung halimbawa first set of clients ko na after na naging very successful naman yung yung naging outcome ng kaso, o sila na rin yung magre-refer ng mga friends or mga mga relatives, acquaintances, blah blah blah. So yan, kung saan it really pays kung halimbawa talagang satisfied yung yung kliyente. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga kliyente natin naging satisfied. Siyempre, gaya na sabi, you cannot please everybody. Wala naman tagang perfect na lawyer dito sa Pilipinas or sa mundo for that matter. Pero siyempre, we strive na as much as possible maibigay natin yung angkop na serbisyo sa mga kliyente natin para yun nga, regardless of the outcome, at least, ang pinaka bottom line dyan, ang impression sa'yo ng kliyente na ginawa mo lahat yung magagawa mo. Hindi yung may makitaan ka na may napabayaan ka kahit papaano. So, as I said, nagsimula tayo sa fraternity, yung source of mga kliyente. Tapos yun nga, yung sarili nating existing clients na yan. Talagang magbabranch out yan. Kaya nga tagang as much as possible kung halimbawa may bago kang kliyente, talagang bigyan mo ng magandang performance para yan, kung halimbawa maging happy outcome, sila rin yung tagang magiging source of clients. Yan, siguro pagka medyo many years ka rin sa practice, marami rin kasi tayong yung mga instances na napapasok ka sa picture, sa case, nasa kalagitnaan ng labanan. In short, parang sabihin na natin, hinire ka lang yung in-engage yung services mo during during trial or nasa kalagitnaan na. In short, parang nandyan na yung complaint kung ikaw nasa plaintiff, or meron ng existing answer, may pre-trial brief na, parang papasok ko na lang sa sa kalagitnaan ng ng paglilitis. So, marami akong ganyan na minahana ko na lang, in short. Pero tagang by practice, hindi ko ini-encourage yung yung sumalo ka ng kaso. Iba pa rin kasi yung ikaw yung nag-prepare from the onset. Para at least ibig sabihin ko, in clear conscience tagang himay na himay mo yung mismong kaso. Yun lang kasi in danger yung halimbawa nag-accept ka ng case na hawak before ng previous counsel, the problem lies na hindi mo na mapapalitan yung jury. Kasi kahit may nakita kang magandang depensa or magandang jury para to prosecute yung case, kaso pagka halimbawa minana mo na lang, nandiyan may existing documents na,
So hindi mo na pwedeng basta-bastang papalitan na yung ano mo, yung mga arguments mo sa yun yung danger ng pagmana lang ng kaso. Kaya as much as possible kung pwede sa case handling, sa case acceptance, yung talagang wala pa. Yung tagang ikaw yung magpe-prepare ng initiatory pleading, ikaw magpe-prepare ng complaint, ikaw magpe-prepare ng counter affidavit kung nasa accused ka or respondent, or ikaw yung gagawa ng yung pinaka-initiatory pleading or motion or affidavits. Kasi pagka talagang minana mo na yung kaso, yun yung danger. Hindi mo na basta-basta mapapaltan kasi syempre you cannot hindi mo pwedeng mamalitin yung opposing counsel kasi sabihin ko tagang ready yan to challenge yung any change sa depensa or sa pag-prosecute ng case. And of course, syempre sa pag-generate ng client, iba pa rin kasi yung jack of all trades. Hindi ko naman sinasabing jack of all trades tayo, pero ako kasi never akong yung nag-concentrate lang sa criminal. Tagang as we speak, may may mga appellate proceedings practice. Pag sinabing appellate proceedings, yung tipong kinuha yung service mo, tapos na sa trial court, tapos parang hindi magandang naging outcome. So, yan, kung saan ikaw naman yung hahawak ng na sa Court of Appeals or sa Supreme Court for that matter. So, may mga ganyan tayong mga kaso na tagang natapos na sa regional trial court, tapos yung minana mo na lang for purposes of appeal. So tagang kaya ko sinasabi yan na isang source ng kliyente kasi pag nalaman nila na yung lawyer diverse, di syempre kahit papaano sila na rin yung magpapawakin ka na rin ng ibang kaso nila. Kasi kung sasabihin mo agad sa kliyente na ay sorry ma'am sir, pang criminal law lang ako, di syempre sayang yung loss opportunity na maghawak lang ng walang kakita. Diba? For example, collection case lang naman. Siguro naman kahit na sino, ang dali naman gumawa lang ng complaint ng isang collection case or for sum of money or with damages. So, maganda pa rin. It really pays na identified ka na naghahawak ka ng iba-ibang mga nature ng kaso. So, tayo as lawyers, we were trained na maging diverse, na hindi lang mag-concentrate sa isang field. Kasi pagka talagang tinali mo lang yung sarili mo sa isang line of practice, at yan, through the years na-identify ka na, ang hirap, in the long run, mahirapan ka rin makapag-generate ng kliyente. Unlike yung tagang from the onset, pinakita mo na kahit sa kadalin, alam mo yung gagawin. So, sa atin naman, wala namang problema. Kung saan tagang kung maka-encounter kayo ng mga kliyente na hahawak ka ng sinasabing case of first impression. Tayo naman as lawyers, ibig sabihin ko, alam naman natin yung pinaka-basic basic knowledge ng mga substantive law. So, hindi mo naman agad siya sasabihin sa kliyente na, ay, hindi po ako umahawak. Kung gusto nyo, i-refer kita sa ibang abogado. Huwag ganon. Kasi pinakikita mo na talagang may weakness ka na agad sa line of practice mo. Unlike yung halimbawa, lalapit sa'yo, attorney, humahawak ka ba ng annulment? Di sabi mo, yes ma'am, yes sir, ganyan. Ang dali naman bumalik sa libro sa totoo lang Kung sa halimbawa, medyo mapurol na yung knowledge mo sa procedural aspect, wala pang 2-3 oras, pwede ka naman bumunot ng libro tapos para at least ma-familiarize ka ulit sa procedures. Hindi agad yung outright na tatanggihan mo agad yung yung serbisyo mo dahil hindi ka humahawak sa ganyan. Kasi maganda sa isang lawyer yan, laging ready ka tumanggap ng hamon, in short. So yan, basically naniniwala naman ako na lahat ng lawyers naman may sabihin ko, may ways or means to generate clients. So sa akin yung sinasabi ko lang, sinishare ko lang naman yung mga naging experience ko.
kung paano, ibig sabihin ko, dumami. Nang dumami yung mga kliyente, hanggang to the point na halos ano ka na, tagang overloaded ka na rin. So minsan sa ngayon ginagawa ko as much possible, nagko-concentrate muna ako dun sa yung malapit na ma-terminate or ma-dispose. O para ibig sabihin ko, ma-offload ka ng konti. Para at least ibig sabihin ko hindi mo ipag-catch yung serbisyo mo. Kung di mo may bagong kliyenteng dumating at humihingi ng serbisyo mo. So ayan, kung saan na papasalamat ako sa ano, sa ngayon 119 na nanonood sa ating maliit na talakayan. So yan, kung saan parang to summarize, yun ang pagkuha naman ng kliyente, ano yan. Depende sa ano yung naging image mo sa ano sa practice. Kasi pagka once na establish ka na, darating at darating ang kliyente. Ito, to end yung discussion natin dito sa mga kliyente, o siguro kung halimbawa sa mga succeeding session medyo dadagdagan ko pa yung ibang tips on how to secure many clients sa practice kasi kailangan natin yan. Di syempre, yan ang lifeblood natin. Pag wala tayong kliyente, di gutom mga abutin natin sa tulang. Kasi yan lang naman yung pinagkakakitaan natin, yung napagkisilbi natin na nag-engage sa ating ng mga kliyente. Siguro, yun nga kung saan sa pagano ng kliyente. Teka, nasa na ba tayo? Bigla tayong ayun, basta nga ulitin ko yung pinakamahalaga lang naman sa ano sa kliyente yung tagang iiwan natin na image. Kung halimbawa tagang satisfy, ayan, obviously babalik at babalik yan. As a matter of fact, meron akong isang experience. Nagsimula lang kami sa sulat kay Mayor. Hindi ko na babanggitin. Yan nagsimula lang sa isang sulat kay Mayor. Yun lang yung parang in-engage sa akin sa totoo lang, paggawa lang ng isang napakasimpleng sulat. Pero as a result nun, no, kahit naman base yung kliyente sa norte, ay talagang pinupuntahan ako sa Metro Manila para talagang kunin yung serbisyo ko. Yan, kung saan tagang in the long run, yun, nagsimula lang sa isang simple na legal service of preparing a letter. Nang dahil naging maganda, yung naging outcome nun, ayan, kinuha ka na. Pag may kasong kriminal, ikaw na kukuning defense counsel. Kapag may asuntong civil, ikaw na rin yung kukunin na sa defendant sa counsel. O yan, kung halimbawa may talagang for appeal, ikaw rin yung kukunin niya. Kasi yun nga, parang as a result ng isang simpleng sulat, ayun, nag-generate ng many cases. Yun kasi, yun nga ang importante na at least ibig sabihin ko, yung naging experience mo sa kliyente, naging maganda yung naging outcome. At hindi ka na mahirapan na maging ano yan, parang repeat customer, parang sa tindahan namin yan. Pag masarap yung ulam o yung masarap yung lasa ng babalik at babalikan ka. Yun nga. O di syempre, pagka halimbawa nasa clean practice ka, yan parang sa pagkain, kung malinis yung pagkain, ayan, di syempre, obviously, pabalik-balik ang customer, pabalik-balik ang kliyente. So hopefully, sabihin ko na medyo na-tackle na natin yung sa kliyente, pero gaya na sabi ko, may mga suggestion or comments na mababasa ko after this program, babalikan ko yan kung saan tagang for our future session para medyo ma-emphasize or kahit paano madagdagan pa ng additional information. Pero gaya ng sabi ko, yun na, kulang talaga. Kita mo, inabot na tayo agad ng almost 20 minutes sa isang lang, sa isang napakasimpleng topic. Now, dito sa listing ko regarding sa mga pleadings, counter affidavits. Well, ang siguro
sisimulan ko yung discussion sa paggawa ng pleadings counter affidavit kasi ibig sabihin ko, gaya ng mga bagong passer sa no sa bar exam, tayo nagsimula rin naman tayo from scratch. As a matter of fact, ugali ng bagong lawyer na maghagilap ng mga pleadings motion sa mga senior lawyers. Halimbawa, wala ka pang template for injunction, di syempre ang unang tatakbuhan mo diyan yung mga senior practitioner. O hingi ka ng template. So, in that way, yan kung saan nagsimula rin naman tayo sa scratch. Na tagang may time na ultimong paggawa lang ng counter affidavit, pahirapan pa. Pero as the years progresses, ayan, ugaliin natin na mag-collect ng iba-ibang pleadings na to see to it na tagang yung computer natin tad ng mga templates. Yan, kung saan tagang habang tumatagal yung panahon, yun nga, ugaliin natin na magkaroon ng full repository of all pleadings kasi syempre hindi naman sa habang panahon aasa ka sa mga kapwa abogado para lang bigyan ka ng ng pleading or affidavits na yan nga, ibig sabihin ko, aabot ka na lang ng ilang years sa practice, wala ka nang ginawa, humingi pa rin ng template ng isang particular complaint or isang particular na petition. So, syempre, ang ginawa kong estilo yung mga formative years before, yan, syempre kumukuha ko ng pleadings. So, syempre, nung nabubuhay pa yung father ko, yan yung pinaka number one source ko ng mga pleadings na kinakailangan natin. So, syempre, magano lang ako sa sekretarya niya before, o i-forward through email yung template. Tapos from there, ako na yung mismong mag-e-edit nun. Papalitan ko na yung mga dapat palitan ng mga information dun sa pleading. So, syempre, habang tumatakbo ang panahon, na-expose ka sa iba-ibang mga nature ng mga cases, yan, unti-unting naiipon mo yung mga pleadings na nakukuha mo from other lawyers. So, sa akin, aside from my father, di syempre, may sa mga fraternity branch ko na isang source ko rin ng pagkuha ng mga templates. So, eventually, syempre, kailangan mo magkaroon ka rin ng identity sa paggawa ng pleadings. Hindi pwedeng yung umaasa na lang tayo na hihingi na lang tayo taon-taon. Na ibig sabihin ko, after 10 years, humihingi ka pa rin ng mga templates ng mga pleadings. So, madali lang naman yan. Basta importante yan na ugaliin na mag-ipon ng mga pleadings. Tapos, syempre, from these templates, gagawa ka ng sarili mong estilo on how to prepare pleading. So sa akin, ganun lang naman na through the years nakakulate ako ng maraming mga pleadings, kaya ngayon after almost 20 years, ayan, parang piece of cake ng paggawa ng pleading kasi bubuksan mo lang yung computer mo, ito na. Halimbawa, petition for review, di bubuksan mo. Papalitan mo lang naman yung mga specific doon, specific details. Tapos syempre kasama naman dun sa mga nage-generate natin mga pleadings, may mga citation ng mga cases. Yan, may experience nyo rin naman yan through the years na paulit-ulit lang naman. Kaya habang tumatagal, habang nagiging kung saan veteran lawyer, madali na lang yung paggawa ng mga pleadings. So sa akin, kung halimbawa yung personal experience ko naman sa as much as possible, avoid yung masyadong mahabang mga pleadings. Ako, parang tried and tested formula na yan, mga sirs and ma'am. Na syempre, take note, ang ina-address natin dito, mga hukom, gusto ng mga judges mga justices. So, syempre,
Wag na tayo magpa-impress sa mga pleadings natin. As much as possible, gawin mo lang mas simple, mas klarado. O, tapos yan, it pays na lalaki mo rin yung font para syempre, it cannot be denied na marami sa mga huwes natin medyo may edad na. Kaya wag na nating asahan na halimbawa yung font natin 12 or 13. Paano ba ang tawag doon? O sabi natin, as much as possible yan. Nakalagay naman yan sa mga sa mga rules sa mga circular ng Supreme Court na as much as possible gagamit tayo ng pinaka at the least yung font na 14. O kasi pagka mas lesser dun sa 14, baka halos hindi na mabasa. O, kasi with due respect naman sa mga judges natin, sa mga justices, hindi ko naman nilalahat na hindi na makabasa pag ang font mo o 11 or 12. O, pero syempre it pays na lalakyan mo yung yung font para kaya nasabi mas pleasing to the eye, mas madaling mabasa. So aside from using yung ganung font, yan ako basically ugali ko talaga yung hindi masyadong mahabang mga pleadings kasi gaya ng sabi, ang importante lang naman sa mga pleadings natin yung kung may mga sinasite kang mga attachment, o yan, i-attach mo na lang doon sa pleading. Kung hayaan mo ng parang doon sa pleading proper, nililid mo na lang yung korte o yung judge na ito, basahin yung annexes mo, yung attachment. Hindi mo na yung parang itatakel in toto kasi tagang hahaba lang yung pleading. So sa akin, here comes a situation, magpa-file ako ng mga motion for reconsideration. Siguro mahaba na yung 12 pages. Pero ibig sabihin ko, yung 12 pages naman doon, may mention ng mga important documents. Di syempre, pagka yung mga important documents, kung talagang may dokumento, i-attach natin. Kung referring to a prior pleading, di-attach mo na, wag na tayo magtipid sa sa papel. So, sa akin, kaya talagang as much as possible, ang ginagawa ko, yan. Wag nang masyadong pabayin yung pleading kasi talagang it cannot be denied na mahusgado natin. Maraming mga kaso yan. Kaya bisahin ko, wag mo nang asahan na babasahin pa yan. Na maliban lang kung medyo sabihin ko sensitive yung kaso na talagang kahit yung judge or yung justice babasahin talaga yung pleading mo. Gusto na parang page per page. So yan. Yan, parang sinasabi ko lang naman sa pleadings, yun, wag na natin pabain. Kasi di naman yan yung parang, ang korte naman, di naman yung, porque makapal yung pleading mo, panalo ka na. Hindi naman yun What matters yung nakalagay dun sa mismong sa pleading proper. So, yan, as we speak, may ginagawa kong petition for review for certiorari sa Supreme Court for submission by tomorrow, and it cannot be denied. Mahaba na siguro kung aabot pa ako ng 18 or 19 pages. Talagang ang gagawin ko lang dyan, i-attach ko lang yung mga critical na mga documents. Or syempre, i-underscore natin yung since kliyente ko yung akusado, di syempre, ang i-attach ko doon yung mga papers niya, mga comments, mga motion for reconsideration yun. Di para at least sabihin ko, confronted agad yung Supreme Court ng puro one-sided. Yan, siguro skills din yan So, ang importante lang naman, yun nga, since ikaw yung nagpapay ng petition, di syempre, ang i-highlight mo lang doon yung mga papers na prepare ng kliyente. No need na yung i-attach mo pa yung halimbawa resolution ng ombudsman. Ayan, gusto babanggitin mo na lang sa petition yon. Kasi kung halimbawa i-attach mo pa yung mga ganyan, ay baka yung focus ng attention ng Supreme Court mapunta dun sa sa mismong kung ano yung sinasabi ng Office of the Ombudsman. Basta lang in passing, babanggitin mo na ganito, naging adverse yung resolution ng ombudsman
Pero syempre mag-concentrate tayo sa depensa ng ng kliyente. Kaya as much as possible, kumpleto ang lahat ng pleadings ng kliyente mo. So, minsan naman kasi ang Supreme Court or Court of Appeals for that matter, yan, mag-i-issue naman yan ng minute resolution na halimbawa, sabihin natin o may mga certain resolution or decision na hindi ka in-attach. Kaya minsan nagpapalabas naman sila ng resolution para to submit the same. O siguro pag nakita na sinadya mo yung pag-prepare mo ng pleading na talagang puro attachment lang ng ng sa side mo without showing yung side ng kabila. Pero syempre, gaya na sabi, wala naman kasi prohibition din na ibig ko yung parang ilay all. Hindi naman sinasabi na, sige, i-dismiss namin yung petition mo kasi hindi mo in-attach yung itong particular na na documents from the other side. So sa akin talagang naging practice ko rin for the past several years na i-attach mo lang yung kung ano yung meron ka, yung sa side mo. Ba't pa kailangan for example, sa isang itong ginagawa ko ngayon sa Supreme Court, siyempre, sabihin ko may complaint affidavit yung sabi natin nominal complainant. Since wala rin naman akong copy noon, ba't ko pa i-attach yun? Di importante, siguro naman nahagip naman ng sabi natin decision ng Sandigan Bayan kung ano man yung facts of the case. As a matter of fact, nakalatag naman yan. Naka-part ng decision naman ng Sandigan Bayan yung facts of the case. So no need na kailangan pang mag-attach ka pa ng mga dun sa sa kabilang side, kasi syempre kaya nga tayo umakyat umakyat tayo sa Korte Suprema, at least makita yung side natin. So importante babalanse lang, not to the extent no parang kinukonsil mo na yung mga strong points ng other side. Basta siyempre, kahit naman sino, pag nakita naman na, sabihin ko, based doon sa mga attachment, tsaka yung mismong pleading proper, makikita naman ng halimbawa ng mga maestrado natin na talagang balanse. Kung saan nakita naman nila yung buong kwento. Pero in our case, since ikaw yung appellant, ikaw yung petitioner, siyempre, kailangan yung masituate na kumpleto yung mga dokumento. So sa akin, ganyan naman yung style ko sa mga attachment. Yan, ganyan din na sa totoo lang, hindi ko naman kayo mabigyan ng share sa bagong sa paggawa ng pleadings under the new amended rules of court. Kasi tagang as we speak, nag-concentrate ako doon sa mga existing cases na prior to the amendments. Pero syempre, kahit pa paano, well-versed din naman tayo dun sa mga bagong amendments. Yan, kung saan nagulat na nga lang ako na kailangan pa palang may certification from the lawyer. Sa pagkalimbawa, meron kang initiatory pleading. So, kahit pa paano, aware tayo to that fact na talagang kailangan may certification. So again, paulit-ulit kong sasabihin pagdating sa pleadings, counter affidavits, ayan, kung saan tagang ugalian natin mag-ipon ng mga as a litigation lawyer, it pays na accessible yung any pleadings. Kasi pag halimbawa biglang may bagong kliyente, attorney, gumagawa ka ba ng counter affidavit sa istapa? Syempre, pagka meron ka agad na template, hindi na mahirap yung tanggapin mo agad yung kaso. Kasi alam mo, ganun din naman, paulit-ulit lang naman in short yung yung depensa. So yun, pagka tagang lalo na sa mga bagong practitioner, maging pasensyoso lang. Kasi ibig sabihin ko, hindi naman to yung parang in a week's time or in a month's time, kompleto ka na ng mga pleadings. So siguro, encourage ko, bili din kayo ng mga legal forms na libro. In the meantime, kung talagang nahiya ka rin humingi ng template sa mga kaibigan, kasi yan din yung pains ng mga lawyers Aminin na natin sarili natin na talagang din tayo kahit papano may umiiral na pride.
So, siyempre, pag nalaman na, halimbawa, for example ako, hihingi ako sa isang lawyer na, oh, boss, meron ka ba ng ano dyan, yung parang petition for habeas corpus? O di, siyempre nakakaya. Naaminin mo na umabot ka na ng 20 taon wala ka pa palang ganong klaseng template. So, yan, may mga magagandang libro naman na available. Kung talagang nailang ka naman na humingi sa isang kapwa na abogado ng template. So yan, ang sa atin, ugaliin lang natin, paulit-ulit kong sasabihin, i-reiterate yung kumpletuhin natin yung mga pleadings natin sa computer. Para at least sabihin ko, kahit sinong any Tom, Dick and Harry na papasok sa'yo para humingi ng payo at halimbawa kinukuha ka maging counsel sa kasong isasampa, at least alam mo sa sarili mo na ay, nandiyan lang naman sa computer di paltan ko lang naman yung mga facts of the case tsaka yung kung ano man yung i-attach na mga dokumento. O tapos yan, syempre yung mga repository of pleadings, yan, syempre it's high time na gumawa ka na yung sarili mong pleading in itself, para ibig sabihin ko yung ginawa mo na personally, yun na rin yung uulitin mong gagamitin in the near future. Komportable ka na, hindi mo na kailangan palitan yun dahil sabihin, kung saan tagang alam mo naman na yung kung ano man yung sinabi mo dun sa prior pleading na pinipare mo. O, tapos yan, through the years, yan, malaking convenience sa isang lawyer yung kompleto yung yung mga papeles niya sa computer. Kasi we are very fortunate sa ngayon na may technology na pwede lang natin parang cut and paste. Unlike yung mga sinauna, yung mga kapanahunan pa ng tatay ko na typewriter na one false mistake Diyos ko, buong one page, punit yon. Balik na naman from the top. Ewan ko kung paano sila nag-i-erase. Siguro baka lang, yung XXXXX, parang ganun siguro. O para hindi na ulitin yung buong page na tinype. O, sa atin ngayon, dahil may computer na, it really pays na very convenient sa atin. Yan, kung may kumpleto ka ng repository of all pleadings, yan, kung saan pag sinabing repository, yun nga, kung alam mo, meron kang complaint, may answer, may pre-trial brief, may memorandum, o ano pa ba? O di syempre yung mga motion for extension, tsaka mga motion to admit, ano na yan, gusto hindi na kailangan pag-aralan ng gusto yan. Kanya-kanya na tayong diskarte kung paano natin makukonvince yung korte na bigyan tayo ng additional time to submit your pleading, or kung ba't kailangan i-admit. So ano yan, toss up naman yan hindi naman may pagkakailan, may mga judges time very strict by the rules. O di syempre pagka ganon, o di kung adverse sa'yo, o di syempre i-quote mo yung mga jurisprudence. In short, yun na, yung sa mga jurisprudence ng Supreme Court na citing na in the interest of substantial justice, kailangan na maging lax tayo sa mga procedure. So ano yan, dalawang school of thought lang naman, depende kung saan ka o siyempre kung halimbawa ikaw naman yung sa winning end at na technical yung kalaban mo, di siyempre yun yung i-highlight mo na talagang dapat pairalin yung rules of court, yung strict application. So yan, gaya na sabi, depende kung sang situation ka. Kung ikaw yung na-technical o ikaw yung nag-take advantage ng rules of procedure. So yan, naman tad naman ng Supreme Court ng mga jurisprudence yan, paulit-ulit lang naman yan. So yan, again, it really pays na pa-clean lang yung mga pleadings. So, no need na paabutin pa ng 30-40 pages. Ayan. Siguro kung halimbawa ang usapan 1,000 per page, siguro baka yun nga yung gagawin natin, pahabain natin pero gaya na sabi, kung halimbawa yung yung pahabain lang natin yung pleading to our disadvantage at take into consideration na mga host natin, wala ka ng time para basahin yung halimbawa 30 to 40 page mong memorandum. I doubt kung babasahin pa yan page per page.
So talagang most probably babasahin lang naman diyan yung ano na, yung mga discussion or arguments or issues ng petition. So in short, yan kung saan kung may mga suggestion pa kayo, kung may hindi ako na-tackle dito sa mga pleadings or counter affidavits, yan kung saan feel free to comment dito sa video para for our next session para medyo ma-expound ko pa. Kasi sa ito nga, gaya ng sabi, paulit-ulit kong sabihin, ito first time. First time ko. Kaya natutulang nga medyo yan, siguro as we move along yan. In short, parang ako yung parang neophyte lang sa ganitong larangan. Kaya tagang forgive my kung mga lapses in short kasi tuwing ko tagang unang pagkakataon ko lang 'to na ginawa. At yun, nagpapasalamat ako kahit papaano na maintain natin yung 3 digits na viewers. So, yan, as a matter of fact, yung napagtanungan kong na vlogger o sabi ko sanay sa mga ganitong as much as possible daw yung first initial presentation ko dapat 30 minutes lang daw kasi pag more than 30 minutes tatama rin na raw yung mga viewers almost syempre tayo excuse me, live na tayo for almost magwa 1 hour na kaya tagang ako hindi ko masisisi kung yung iba medyo naburo na sa kakapanood. Pero hopefully, ayun, nagpapasalamat pa rin ako sa yung mga tumatangkilik as we speak. Kaya nasabi, ito naman, first time lang naman natin at rest assured na i-improve natin. Darating din tayo na, yan, siguro kung mas formal, mas maganda yung audio, o tas siguro may audience participation, kasi sa tulad, yung mas maganda yung sa Zoom talaga, kasi kahit papano, sige, magre-raise lang ng hand, di ibig sabihin ko, pwede ko nang sagutin kung ano man yung concern or yung question. Teka, excuse muna. Ay, ano ng kape? Tsaka tubig. So yan, syempre yung suggestion, kung halimbawa tagang gusto nyo tagang strictly English o hindi naman tayo tatalikod sa ganyang hamon. Pero sa akin kasi, ang gusto ko nga, yan din kasi yung isang reklamo sa atin ng mga kliyente na pagka pure English, nasisindak na, nahirapan na sila lumapit sa abogado. Pero kung halimbawa alam nila na tagang majority of the times nagtatagalog ka o di kahit paano komportable ang kliyente. O kasi siya it cannot be denied na marami sa mga kliyente natin na pag yun nga nagsasabi na tayo ng mga legal na mga yan kung sino parang nasisindak na. So as much as possible encourage natin yung mga kliyente natin na mag-participate. O yan, mas maganda talaga yung medium dahil Pilipino naman tayo. Kung Tagalog tayo, di mag-Tagalog na lang. Wala naman, there's no shame na speaking dun sa ating national language, in short. Yan, siguro dahil magte-12 na, siguro pag magdi-discuss lang ako ng konti sa yung sabi, ayun ko, marami kasi nag-request kung ano nga ba yung paano mag-cross-examine in short. Sa totoo lang, it cannot be denied. Lahat naman tayong mga abogado, lalo na kung halimbawa na trial practitioner. May kanya-kanya tayong estilo. Ayan, syempre, may mga old lawyers na pa nagko-cross-examine talagang during pre-pandemic days, talagang lalapitan yung testigo para manindak lang talaga. Kasi syempre, yun naman, yung part naman ng estilo yun. Kasi paano mo naman, hindi, not to the extent na binabudget natin yung testigo, pero iba pa rin, it really pays na pag nagda-conduct ka ng cross-examination, halos sa arm's length lang. Ako siguro may mga several instances, pati yung judge, sinita ko na masyado daw ako malapit dun sa testigo. Pero it really pays. Kasi kung halimbawa, alam mo naman from the onset, nagsisinungaling yung testigo, pag walang fear factor, tuloy-tuloy lang yan yung kasinungalingan. In short.
So iba pa rin yung parang alam naman natin as officers of the court, wala naman siguro yung instance na nagkasuntukan yung nagko-cross na lawyer tapos yung testigo dahil nakapikunan na. So syempre di naman talaga nangyayari yon. So ang sa akin lang naman, yan, lahat naman tayo mga lawyers na nasa litigation, yan kung saan may kanya-kanya tayong estilo ng ng pag-i-examine. Yan, kung saan very fortunate pa rin ako dahil bago nagkaroon ng effect yung yung judicial affidavit rule, yan kahit paano yung kami mga senior lawyers nagkaroon kami ng ng kahit paano know-how or knowledge sa pag direct examination ng kliyente or testigo. Unlike ngayon di siyempre pag nag-prepare ka na ng judicial affidavit di 5 minutes time tapos ka na. Kung saan talagang wala nang kahirap-hirap. Talagang ang magtatrabaho lang talaga yung cross-examining lawyer. So sa totoo lang naman talagang wala naman kasing hard and fast rule kung paano mag-cross-examine ng testigo. Hindi naman yun yung paramihan ng itatanong that matters As a matter of fact pag ako wala naman patama yung testigo or wala naman talagang ma-illicit na na ibig sabihin ko na negative against my client. Di syempre may kasabihan yung best cross, no cross at all. Parang pinakikita mo agad sa husgado na very confident. O kasi pagka halimbawa ibig sabihin ko, ang sa akin naman, kung alam mo naman talagang wala naman talagang kinalaman dun sa kliyente mo, ba't ka pa magko-cross just for the sake na mag-grandstanding ka, na may masabi ka sa korte? Kung saan, hindi naman makakadagdag sa yabang mo yung mag-propound ka pa ng question during kung halimbawa talagang wala naman talagang wala naman talagang adverse information versus your client, ba't ka pa magko-cross Hindi nakikita mo pa na at least magkikreate ka ng impression na walang cross-examination nito. Ibig sabihin talagang very confident yung defense counsel na walang hindi nakapuntos yung prosecution. Pero syempre minsan lalo na kung halimbawa medyo maraming mga dokumento na involved, siguro for purpose lang for the record kung saan tagang magpo-propound ka ng sabihin natin a few questions involving your client kung halimbawa alam mo naman from the onset na hindi naman nabanggit sa report or sa document yung kliyente mo, di syempre papa-affirm mo lang para sa transcript malinaw. So yan yung mga times na kahit na halimbawa wala namang kinalaman sa kliyente mo, for the record parang pako-confirm mo lang dun sa witness na indeed hindi nabanggit yung kliyente mo para at least may pinangahawakan ka in the near future na dun sa TSN itong particular witness nito wala naman talaga nasabi laban sa kliyente mo. Kaya talaga sabihin ko hindi na kung saan safe ka na doon. So yan kung saan tagang papasalamat pa rin ako sa mga nagtiyaga na almost more than an hour na tayo nagsasalita at hopefully sa mga next session natin tagang rest assured 1,000% na na improvement dito sa ating debut sa Facebook Live. Hopefully kung halimbawa maayos natin baka mag-zoom na tayo on the next session. Tapos yan syempre take into consideration kung ano man yung mga comments na mababasa ko after this video. So, kung saan ibig sabihin ko, babalik nga tayo sa cross-examination. Tagang wala naman hard and fast rule sa pag-cross-examine. Siyempre, pag alam mo, from the onset, alam mo nagsisinungaling yan, siguro, most probably, doon ka mag-concentrate. Kung saan, kung halimbawa talagang narinig mo doon sa testimony niya tapos may inconsistency doon sa affidavit niya di siyempre
kailangan mo sindakin na agad yun. Not necessarily sisindakin, pero kailangan ilinawin niya yun. Kung ano ba mas ano doon, ano ba talaga yung version of the truth. Whether yung sa statement niya, written statement, or yung sinasabi niya during testimony. So, siyempre, pero ang experience ko dyan, gusto to parang ano yan na may tip na siya ng kanyang abogado na if push comes to shove, kung halimbawa, tatanungin ka ng ganong klaseng cross-examination question, o siyempre, paninindigan na niya yung yung statement niya dun sa yung written statement, yung prior written statement. O kasi siyempre, sino ba naman yung gustong makasuhan ng perjury? Kasi kung halimbawa, sasabihin niya na ang mas truthful na narration yung testimony niya, o di pa lumalabas kasi nungalingan lang pala yung written statement. Kaya tagang kahit naman mag-cross-examine din tayo para to elicit yung discrepancy between the statement, written statement, vis-a-vis dun sa testimony. Yan, kung saan, ready na yan. Kung saan, kaya nga, in short, tayo sa profesyon tagang never underestimate, regardless kung mas bata sa iyo yung opposing counsel, never underestimate. Kasi hindi mo masabi matawaran yung preparation ng kalaban mo kahit bata yan. Hindi mo malay mo ba magdamagan, hindi na natulog yung kalaban mo. Kaya handang-handa yan, in short. Kaya it really pays na never underestimate yung mga brothers and sisters natin sa profession. As much as possible, yun. Maganda rin tayo. Pero syempre, kaya nga siguro ngayon, given yung judicial affidavit rule, nalalaman natin in advance kung anong yung magiging subject matter ng cross-examination natin. So yan, diyan nasabi, wala akong monopoly ng good cross-examination. Kung ano, sinasabi ko lang naman yung aking experience. Kung talagang wala naman talagang reason para mag-cross, ba't ka pa magko-cross? Ipapaliwanag mo lang naman sa kliyente, boss, ma'am, kaya naman di ako naman cross kasi sabi ko, baka mamaya may lumabas pang impormasyon na based sa kanyang direct examination or based sa judicial affidavit, wala naman patukol sa kliyente. Kung magko-cross examination ka pa, baka may mabuklat pang information. At yan, na-experience ko yan sa Sandigan Bayan. Lalo na kung multiple accused, tapos maraming defense counsel. Sa totoo lang, na-experience ko yan na tagang hindi ko na lang babanggitin, pero ayun nga siguro, nagkataon na doon yung kliyente niya. Kaya talaga yung si Panyero o si Panyera nag-cross-examination just for the sake na makita siya ng kliyente niya na nagtanong. Ang problema, during cross-examination, yun, parang may na recall na information yung testigo. Yan, imbis na walang no mention ng client, nabanggit tuloy. Kaya yan din yung danger ng cross-examination, lalo na kung halimbawa parang just for the sake na makita ka ng kliyente mo na nagtanong dun sa adverse witness. So, siyempre, yun nga, paultud kung sasabihin na kung di naman talaga kailangan mag-cross, wag na mag-cross kasi hindi naman nakakabawas yan ng kagalingan mo sa korte. At the end of the day, kung halimbawa sana ang premium, sige, boss, ma'am, sabi mo sa kliyente mo, sige, sa totoo lang, sinasabi ko, ang bayad mo na sa akin yung appearance fee. Pero pag magpo-propound pa ako ng question, magkano ang bayad nyo sa akin kada tanong? Di yan. Kung ganyan, may pabuya, most probably, baka mag-cross ka pa ng pero lang, kidding aside, kung talagang ang sa akin lang naman, kung talagang hindi na kinakailangan magtanong, hindi naman nakakalit ng pagkatao yung pagiging lawyer mo, yung hindi ka hindi nakakahiya yan. It's not a shame. Kasi kung halimbawa, wala naman talagang information versus sa kliyente, ba't kailangan pang magbukas ng can of worms, in short. So, mga kapatid, siguro 11:57 na.
And gaya ng nasabi ko, hindi naman to yung huli na gagawin natin to. Kaya nga ito, parang ano lang to, parang debut. Kung tagang from this day, yan, kung saan yung mga comments nyo, ay, at yan, siyempre, iti-take into consideration ko sa susunod nating session. This time around, medyo mas maganda na kasi talagang sa akin kasi, yan yung parang opening day jitters in short. At hopefully sana maka-generate ako ng mas maraming viewers at yan sa awa ng Diyos nagpapasalamat pa rin ako na 100 plus pa rin ang nanonood sa aking talakayan ng almost mag-isang oras na. So siguro mga kapatid, gano'n na lang po muna. Siguro tagang medyo hindi lang pa tayo sanay sa mga ganitong avenue. Kaya ang sa akin lang naman hopefully kahit paano may napulot kayong kahit kakaunti. At kung ano man yung diniscuss ko for this session, yan, titignan ko yung kung ano man yung mga possible suggestion or para at least ma-improve natin. O kung halimbawa hindi naman nagtatapos yung mga topics ko dun sa itong mga nabanggit kong mga topics hindi naman nagtatapos yan. Kung halimbawa may dapat pa akong idagdag, ayan, siguro gagawin natin sa second session na lang. So with that siguro kailangan nating munang abruptly na i-end na muna itong yung ating debut. At rest assured, kung ano man itong mga ma-generate ko mga comments or suggestion, yan yung gagawin natin sa susunod nating session. So mga kapatid, sana huwag kayong magsawa na subaybayan itong mga susunod kong mga gagawing mga talakayan. At malay mo baka in ending baka mapunta tayo sa YouTube. Pero syempre masyado pang matayog na pangarap yan na ibig sabihin ko biglang bukas bakalawa nasa YouTube na tayo. So syempre yan kailangan din ng subscriber base. So with that, kung hangad ko yung kung tagang ingat lang po tayo sa sa mga gawain natin sa araw-araw kasi ibig sabihin ko ako very fortunate na tagang natapos na yung bakuna. Pero syempre kailangan pa rin natin yung iba yung pag-iingat. So with that, sige po mga kapatid, sa susunod na lang at kahit na after nitong session mag-post lang kayo ng mga comments dun sa dito sa mismong so yan hangad ko yung ma-enjoy nyo yung the rest of the afternoon at hopefully sa susunod na session natin medyo mas maganda na yung presentation tsaka medyo mas formal. Kung halimbawa gusto nyo strictly English, di kaya naman natin yan. Kahit na 2-3 oras tayo dyan sa duo lang. Pero this time, lang to, parang baptism of fire. Sige po, with that, sana ingat lang po tayo sa mga gawain natin at enjoy the rest of the afternoon. Sige, maraming salamat po sa mga nanood at nagtiyagang panoorin itong munting programa po natin. Maraming salamat po.